So dito natin simulan mga idol, matapos nga pong magkaroon ng dalawang sunod na natalo ang Los Angeles Lakers at hindi ho nila na-maintain ng kanilang straight wins. Well, 8 straight wins na sana yun mga idol, pero naputol dahil nga po sa maling sistema at kakulangan sa matibay na lineup ng Lakers. Los Angeles Lakers may matindi o big adjustment sa kanilang starting five. LeBron James, Rui Hachimura, Jackson Hayes at iba pang star player ng Lakers. Makakapaglaro na nga ba? Well, pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin na ang pinaka main reason o problema ngayon ng Los Angeles Lakers ay ang kakulangan talaga nila, no, sa legit na sentro. Well, nakita natin nung hindi nakapaglaro si Jackson Hayes, pinaglaro, no, ang ibang big man ng Lakers. Maraming nainis nung pinaglaro mga idol. Eto nga pong si Alex Len. Nakita nyo si Alex Len, puro depensa lang pero walang opensiba. Ni hindi man lang magawang dumakdak, no, sa height niya na 7-footer mahigit yan. Kung di ako nagkakamali, mga 7'2". Nakita nyo naman kung paano siyang maglaro. Imbis na dapat ang ginamit na lamang sa starting 5 etong si Trey Jemison, pero nagkamali itong si JJ Redick at ang ginamit niya si Alex Len. Well, okay din naman yung ginawa ni JJ Redick. Binigyan niya ng pagkakataon ulit si Alex Len na magpakitang gilas, no. Ibang klase kasi yung opportunity na mapasama ka sa starting 5 lineup po ng Los Angeles Lakers, pero sinayang ho yun nito nga pong si Alex Len. Ngayon, ang Los Angeles Lakers ay kumikilos na sa posibilidad na ma-wave nga po itong si Alex Len or posibleng ma-trade sa ibang mga player. Alam natin yan. O di kaya ma-wave na lamang siya kasi hindi naman siya nakakapagbigay ng ambag dito nga po sa Lakers. Dahil kung titignan ho ninyo sa huling naging laban ng Lakers kontra sa Brooklyn Nets mga idol, eto hong si Alex Len merong 13 minutes of playing time, meron 2 rebounds lamang, 2 assists, pero walang puntos, no? Grabe yung nangyari. Ang sabihin natin dito mga idol, talagang takot, no, or hindi makapag-take ng risk etong si Alex Len kapag mga intense and crucial na yung game. Well, given naman na yung naging unang talo ng Lakers kontra ho dito sa kupunan po ng Boston Celtics, dahil dinaya talagang Lakers dyan, walang kaduda-duda, no, home court pa ng Celtics. Pero kahit sabihin natin home court ng Brooklyn Nets, yung naging laban ng huli ng Lakers, kayang-kaya naman nilang talunin ng Nets mga idol, no. Nung huling nakakalaban nila ang Brooklyn Nets, tambak ang Brooklyn Nets mga idol kahit nandyan etong si D'Lo, no. Nakita nyo ang problema sa starting 5. Last game ginamit sa starting 5 etong si Dalton Knecht. Ang ganda ng improvement, which is merong 41 minutes, 4 rebounds, 1 assist at 19 points. Sabi ko nga sa inyo mga idol, mas okay din na gamitin muna itong si Dalton Knecht. Palitan niya muna si Austin Reeves kapag nakabalik na yung mga original na starting 5, no. Si Austin Reeves kasi babalik yung sakit niya kapag ganitong malapit na ang playoff. Sobrang kinakabahan, nawawala sa rhythm yung mga kamay niya tumira sa malayo. Paano ko nasabi? Tignan nyo mabuti, nabigyan ng 36 minutes of playing time si Austin Reeves. Meron lamang 8 rebounds, 10 assists at 17 points mga idol. Mas mataas pa yung puntos ito nga pong si Dalton Knecht. At eto pa ang sinasabi ko sa inyo, very hot topic din na pinag-uusapan ngayon, ang pagkuha nga po ng Los Angeles Lakers ng panibagong big man. So sa mga hindi nakakaalam, very hot topic at nasa top list din ng Lakers, eto nga pong si Moses Brown, no. Ang nakakaalam lamang na si Moses Brown, 7'2" yan, legit na sentro. Medyo bata din mga idol, hindi ganun kalaki ang pangangatawan, pero kayang-kayang sumabay sa mga intense and crucial game. And as of now, sa current team nga po ni Moses Brown, naglalaro ito sa NBA G League. Free agent din ng mga idol at pwede anytime, pwedeng kunin to ng Lakers. As sinasabi ko sa inyo, once na makakuha ng legit na sentro ang Los Angeles Lakers, no, dapat nga po talaga si Dwight Howard pwede rin, nasa choice din yan ng Lakers. Kapag meron legit na sentro ang Lakers, kahit makapagpahinga o ma-injury etong si Jackson Hayes, may papalit, no, o may sasalo. Kapag naman wala dyan si LeBron James, andyan naman si Luka Doncic. Sinisisi ng mga Lakers fans si Luka sa naging pagkatalo ng Lakers, which is wala naman dapat isisi. Dahil nakita nyo naman kung paano dinadaya si Luka ng kalaban, no? Simula pa lamang sa Boston Celtics, sa Brooklyn Nets, grabe, talagang binabalya si Luka, hindi man lang tinatawagan ng foul. Well, wag nating isisi kay Luka Doncic yung nagiging pagkatalo ng Lakers dahil buong team po ang naglalaro dito, hindi lamang si Luka. Para sa kalaman ng lahat mga idol,
Nung last game ng Lakers, si Luka Doncic, merong 41 minutes of playing time, merong 12 rebounds, 12 assists at 22 points. Marami nang mabash sa score o sa puntos na naitala ni Luka, which is meron lamang daw pong 22 points. Tignan nyo naman yung assist mga idol. Yung assist niya 12 points mga idol, no? At ibig sabihin nito kahit papaano, yung assist talaga, pagbibigay niya ng bola yon, pwede naman yung sarilihin niya, pwede niya itira yun At yung rebound ni Luka, nakita nyo naman, no? Nasa 12. Sa pagkakataong ito, Luka Doncic, mataas pa rin at maganda pa rin ang performance na kanyang pinapakita. So hindi natin pwedeng isisi kay Luka. So mga kaibigan, sa magiging next game naman ng Los Angeles Lakers, ang next nilang mga kalaban, kupunan ho ng Milwaukee Bucks. Friday ho yan. Sa oras po natin 7:30 ng umaga. At sa standings, nasa pangatlo pa rin ang Lakers. So may chance pa rin ba na makapasok sa playoffs ang Lakers mga idol? Well, sasabihin ko sa inyo, may pag-asa pa mga idol. Nasa mga 15 games pa sila, alam ko kung di ako nagkakamali. At 45 to 50 more or less, no? Ang kailangan lamang ng Lakers para makapasok po sa playoffs. So may chance pa mga idol. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. For now, yan muna ang update ko sa inyo. And please, huwag na huwag niyong kakalimutan mo na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.